Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Anton Ramirez Jr. At narito po tayo upang talakayin ang part 3 ng New Testament Salvation. Salamat po sa patuloy po ninyong pag-subscribe at sa pag-share po ng ating video. At nais po nating marami pa ang matuto ng salita ng Diyos. Salamat din po sa inyong mga katanungan sa ibaba po at sa inyong mga comments. Pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sapagkat siya po ang pinanggagalingan ng karunungan mula sa kanyang mga salita. Atin pong balikan ang part 1 ng atin pong tinalakay. Napag-usapan po natin sa part 1 ang pag-uumpisa ng New Testament. At ito po ay napatunayan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na sa death ng Panginoong Hesukristo. Hindi po sa kanyang birth, hindi sa kanyang baptism or doon sa kanyang earthly ministry, kundi sa kanyang death. Ulitin po natin na mahalaga po yon sapagkat hindi tayo pwedeng mag-aral ng doktrina ng kaligtasan sa New Testament hanggat hindi natin natutukoy ang bagong tipan. Sa ikalawang bahagi naman po sa part 2 ng atin pong pag-aaral ay tinalakay natin ang Gospel of the Grace of God na kung saan ito po ang nag-iisang mensahe o mabuting balita sa panahon ng bagong tipan at siyang dapat ipangaral ng lahat sa panahong ito simula sa cross hanggang dito po sa rapture. Kaya mga minamahal, tinalakay natin noong nakaraan na merong vain belief. Meron pong nag-aakala na tunay na ligtas kahit gaano kasinsiro, kagaya ng mga Hudyo, kagaya ng mga Israelita na ang prayer ng ating Apostol Pablo ay maligtas sila sapagkat ang inaasahan pa rin ng mga Hudyo ng panahon na yon ni Apostol Pablo ay ang batas ni Moises. So, ngayon mga minamahal ay ating pag-uusapan ang pinaka-sentro ng lahat ng bagay, ang tampok na kung saan ay kung wala ang kanyang persona ay walang kabuluhan ang pag-uusap natin tungkol po sa kaligtasan sapagkat ang kaligtasan mismo ay persona. Walang iba akong tinutukoy kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So ang ating topic ngayon pong araw na ito, Christ our substitute. Sa pamamagitan po ng ating pagkaalam na si Kristo ang ating kahalili. Siya ang gumanap ng hindi natin kayang ganapin. Siya po ang nagdusa o siya po ang tumanggap ng parusa na para sa atin, ay mauunawaan nating lubos na ang kaligtasan sa panahon ng bagong tipan ay tunay na natitiyak. Ibig sabihin, kahit buhay pa po tayo, ay pwede tayong magkaroon ng reservation papuntang langit. So, ngayon pong araw na ito ay atin munang pag-usapan ang destination ng mga nasa lumang tipan. Pag-usapan natin kung ano ang destination ng nasa lumang tipan. Old Testament saints. Destination. Saan pumupunta ang kaluluwa ng tao sa lumang tipan pagkatapos nilang mamatay? So, ayon po sa ating mga babasahin, mga minamahal, ay ating makikita ang panahon ng lumang tipan na kung saan ay may nakaulat kung saan pumupunta ang kaluluwa. Okay, ang akin pong babasahin ay nasa Luke chapter 16. Alam po natin ang kwento ng rich man at saka po ni Lazaro. Alam po natin na ito ay lumang tipan sapagkat nakasulat po doon na ang pangalan po ni Moses at ng mga prophets na dapat daw pakinggan nung panahon na iyon. At alam po natin ang kwento na ang mahirap, yung pulubi na walang iba kundi po si Lazaro ay naandoon po sa tarangkahan, sa gate ng mayaman at sa madaling salita, sila po ay kapwa namatay at napunta sa destinasyon nila ang kanilang mga kaluluwa. Of course, malinaw naman po na lahat ng katawan ng tao kapag namatay, sabi ng Biblia ay babalik lamang po sa lupa, no? Mabubulok yan, babalik sa lupa,
at maghihintay po ng tinatawag na Resurrection Day o pagkabuhay na muli sa mga patay. Sa Biblia po ay may pagkabuhay na muli sa mga patay, kapwa sa ligtas at sa hindi po ligtas. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang kaluluwa. So, makikita po natin, mga minamahal, na may dalawang pinupuntahan ang tao kapag namatay. Kapag ikaw ay ligtas sa lumang tipan, ay may pinupuntahan po. At kapag kaligtas naman, ay mayroon ding pinupuntahan. At hindi ko na po babasahin po yung buong istorya ng Luke chapter 16 verse 19 to 31 sapagkat magtatagal po tayo masyado. Ngunit doon sa verse 22 na kung saan ay nagbibigay ng tamang eksplanasyon kung saan sila pumunta ay aking babasahin. Ito po ang nakasulat sa Luke chapter 16 verse 22. Luke chapter 16 verse 20. Siguro mas maganda isulat ko po dito yung kabuuan 19 hanggang 31. Ngunit may ilan-ilan lamang po akong babasahin sa mga pagkakasunod-sunod ng verse na iyon. Sa Luke chapter 16 verse 22, ito po ang nakasaad. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So isang katotohanan na makikita natin dito na ang patay po ay hindi gagala-gala lamang sa daigdig na ito. Hindi po totoo na sila'y namamasyal lang at sila yung mga multo na tinatawag. Ayon po sa Biblia, ang kaluluwa ng tao, ligtas man, mabuti man o hindi, ay may pinupuntahan. So, nabasa natin dito na namatay sila pareho. Verse 23, and in hell, he lift up his eyes. Ang tinutukoy po ay yung rich man, being in torments, and saith, Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So, nabasa natin sa verse 22 na ang place na pinuntahan po ng beggar ay Abraham's bosom at ang place na pinuntahan naman po ng rich man ay tinatawag na hell. So, may mga nagtuturo na ang Abraham's bosom at saka po ang hell ay iisa na ang tawag ng iba ay Hades. Okay? Pero ayon sa King James Bible, ang Bibliang perfect at mapagkakatiwalaan, walang pagkakamali na Biblia. Nakasulat po doon, magkaiba po ang Abraham's bosom at magkaiba ang hell. At hindi ho nasulat o nagkaroon ng kahit isang salita, ang salitang Hades, doon po sa ating King James Bible. Ano po? So, hindi naman natin pag-uusapan ang tungkol sa mga Bible version. Dadako po tayo dyan. Pag-uusapan po natin yan. Pero, ang isa po sa malinaw na makikita natin, magkaiba po ang hell at magkaiba po ang Abraham's bosom. Ulitin ko po ang aking pagbabasa sa verse 23. And in hell, he lift up his eyes being in torments. So, pinarurusahan, yun pong mayaman, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Verse 24, itong sabi ng Bible. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So makikita natin dito mga minamahal ay meron pong apoy talaga sa impyerno na kung saan ang kaluluwa po ng tao doon ay conscious. Hindi po tayo naniniwala at walang nakasulat sa Biblia na ang kaluluwa ng tao ay natutulog pagkatapos sa mamatay at hinihintay lamang ang Resurrection Day. Hindi po. Laging conscious ang kaluluwa ng tao pag siya po ay namatay. Ngayon po, sa verse 25, ito po ang nakasulat sa Bible. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Sa Abraham's bosom pala, sa Old Testament, ay kino-comfort ang mga napupunta doon. At natotorment naman o pinarurusahan, naghihirap ang mga taong pumupunta doon sa hell. Verse 26, and beside all this,
between us and you there is a great gulf fixed. Merong bangin na nakapirmi, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Makikita po natin dito, nagkakatanawan lang sila, no? Yung isa po ay nandun sa kabilang bahagi, at ang sabi ng Biblia ay merong nakapirmi po na malaking bangin na hindi po pwedeng lumipat ang isa't isa sa kanila. At ang sabi ng Biblia, makikita po natin na nakasulat dito, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren. So makikita po natin dito na ang nananalangin pala sa mga buhay ay yung patay. Mali po ang ginagawa ng karamihan na ang buhay ang nananalangin sa patay. Ayon sa Biblia, pagkatapos na mamatay ang isang tao, wala nang pag-asa siya. Ang tanging pag-asa lang ng tao kung siya po ay gustong maligtas ay dito sa ibabaw ng lupa. Pero kapag namatay na, wala na pong pag-asa. Kahit na anong dasal, kahit na anong panalangin ng mga mahal dito sa buhay, ay wala na pong pag-asa kung napunta sa impyerno. Ang totoo niyan, ang inyong mga mahal sa buhay na napunta sa impyerno ngayon ang nagdadasal para sa inyo. Marahil kung bakit nanonood ka at nakikinig ka ngayon sapagkat mayroon kang isang mahal sa buhay na nandoon at nananalangin para sa iyo. At kami ay isinugo upang iyong maintindihan na dapat hindi ka pupunta sa apoy ng impyerno kapag kinamatay. Kaya hindi aksidente ito. Patuloy kang makinig at pag-aralan ang bagay na ito. At alam natin na hindi pumayag, hindi ko na mababasa, hindi pumayag si Abraham sapagkat sinabi po niya sa verse 31 ang ganito, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. So sinabi ni Abraham, hindi ko papayagan na bumalik sa lupa sapagkat kahit na ikaw ay mabuhay muli, kung hindi naman makikinig kay Moses at sa mga propeta, ang mga kapatid mo ay hindi rin sila maliligtas. So sa makatuwid po, ang pagkabanggit ni Moses at ang mga propeta, nangangahulugang ito po ay nasa lumang tipan. So nais kong ilarawan sandali sa pamamagitan ng pagguhit ang ilalim ng lupa. So ito po yung daigdig. At ang lupa po ay doon sa ilalim ng lupa, sa core of the earth, ay may makikita po tayong dalawang compartment, no? Ang lugar na ito ay tinatawag na Abraham's bosom. Ibig sabihin, si Abraham na nabuhay dito sa Old Testament ay dito po pumunta nung siya po ay namatay. Nung siya po ay namatay, dito po siya pumunta. Okay? So, at itong isa naman po ay tinatawag na hell. Ito po yung hell na tinatawag. At nakita po natin na yung rich man ay dito po pumunta. Okay? Yung rich man ay dito po pumunta. At si Lazaro po ay nandito. Okay, so mga minamahal, ito pong nasa gitna ay yung nabasa natin kanina na Great Gulf Fix. So, sa core of the earth, sa gitna ng mundo, sa daigdig na ito, sa lupang atin po nga nilalakaran, ay mayroong tinatawag na core. Yung pinakagitna po ng lupang ito ay nandoon pala ang impyerno. Na kung saan, doon din po nanggagaling ang apoy ng bulkan. At ayon po sa Biblia, ang impyerno po talaga ay nasa ilalim po ng lupa. Napakarami pong verse na makikita po tayo doon, mga minamahal. Ngayon naman po ay tignan natin ang ating Panginoong Hesukristo noong siya po ay namatay. Sapagkat si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao at nagkaroon po siya
ng tinatawag na body, soul, and spirit. At nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, ay mayroon pong pinuntahan ang kanyang espiritu, ang kanyang katawan, at ang kanyang pong kaluluwa. Ano po? Bago siya mabuhay muli mula sa pagkakalibing, ay mayroon pong pinuntahan ang kanyang kaluluwa. So number 2 sa ating pag-uusapan ay Christ went to, anong pagkakabanggit ng Biblia, saan siya pumunta? Okay, letter A. Okay, pumunta po siya saan? Tinatawag ng Biblia na heart of the earth. Heart of the earth. Saan po natin makikita yon? Ito po ay makikita sa Matthew chapter 12 verse 40. Okay? Matthew chapter 12 verse 40. Ito po ang sabi ng Bible. Babasahin ko po. Ano po? Sabi ng Biblia, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So tinatawag ng Biblia, no, na ang ilalim ng lupa ay heart of the earth. Kung papaano po daw po na si Jonah, ay kinain ng balyena at nandun po 3 days and 3 nights sa tiyan ng balyena. Gayon din naman po, mga minamahal, ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay namatay, ay pumunta po sa heart of the earth, doon po sa ilalim yun ng lupa. So ano pa yung binabanggit sa Bible? Letter B. Tinatawag po din na paradise. Ang Panginoong Hesukristo ay pumunta din sa paradise. So, ibig sabihin, yung Abraham's bosom ay tinatawag ding paradise. Ipakikita ko po sa inyo bakit po paradise ang tawag diyan sa Abraham's bosom. Okay? Makikita po natin sa Luke chapter 23. Luke chapter 23. Ang verses, mga minamahal, ay 39 hanggang 43. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Kung maalala po ninyo, ang Panginoong Hesukristo nang siya po ay ipinako sa cross, ay may kasama po siyang dalawang malefactors. At ito pong malefactors na ito ay yung isa'y naligtas at ang isa po ay hindi. Ito po ang pagkakabanggit sa Biblia. Luke chapter 23 verse 39. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. So kasama siyang nangungutya ng mga Pariseyo kay Jesus Christ, sa ating Panginoon. At ang sabi naman nung isa sa verse 40, But the other answering rebuked him, saying, Does not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? Hindi ka ba natatakot sa Diyos na ikaw ay nasa parehas na kahatulan? Verse 41, And we indeed justly, for we received the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. So makikita po natin dito na naniniwala siya na si Jesus Christ ay walang kasalanan na kahit anuman. Pero siya ay umaamin na tunay na sila ay karapat-dapat na parusahan. At ano po ang sinabi po ng isang malefactor na ito pagkatapos niyang sawayin yung kanyang kasama? At ang sabi po dito sa verse 42, And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ibig sabihin, itong isang ito na kriminal ay nananampalataya na ang Panginoong Hesukristo ay Lord o Panginoon. At siya'y naniniwala na mayroong kaharian ang Panginoong Hesukristo. Kaya sumasampalataya siya. At nakita ng Panginoong Hesus ang pananampalatayang iyon at ito ang kanyang sinagot. Ano sabi sa verse 43? And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today, sa araw na ito, today shalt thou be with me in paradise. So makikita po natin na pupunta daw po siya sa paradise. So ibig sabihin,
bakit po sa paradise? Bakit natawag na paradise po itong Abraham's bosom? So makikita po natin nung ang Panginoong Hesukristo po ay nakapako sa cross, ay meron po siyang kasama, ano po? At yung isa po ay pumunta sa hell, kagaya po ng ating nabasa kanina, pumunta po sa hell dahil hindi siya sumasampalataya. Ngunit yung isa naman po, mga minamahal, ay pumunta sa Abraham's bosom. Alam po natin na ito po ay part ng lumang tipan, itong part na ito, at wala pong pumupunta sa langit pa. Walang naitala sa Biblia na pagkatapos mamatay ay pumupunta po sa langit ng kaluluwa. So, ang lahat ng mga kaluluwa ng mga tao na ligtas at hindi ligtas sa lumang tipan ay nandito po sa ilalim ng lupa. So, hindi po yan purgatorio. Ano po? Hindi purgatorio ang tawag ng Biblia dyan. Ang tawag ng Biblia po dyan ay paradise, Abraham's bosom, at saka ito pong nasa ilalim po ay hell. So, letter C, makikita po natin na ito ay tinawag din o pumunta ang ating Panginoong Hesukristo sa hell. Marami po ang hindi naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay pumunta sa impyerno. Ngunit may mga bersikulo, no po? Hindi tayo gagawa ng sariling doktrina o ng sariling katuruan para paniwalaan. Kung ano nakasulat sa Biblia, yun ang ating dapat paniwalaan. At nakasulat po sa Acts chapter 2, verse 23 and verse 24, ang ganito po. Sabi ng Bible, him being delivered by the determined counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. So, ang kausap po dito ni Peter, si Peter po ang preacher sa Acts chapter 2, ay ang mga Hudyo, ang mga Israelites. At ayon po sa salita ng Diyos ay ang nagpapatay ay ang wicked hands. Ano po? Ang mga masasamang tao, pinapatay ang ating Panginoong Hesukristo. At ayon sa verse 24, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. So, sinasabi ng Biblia, pagkatapos mamatay ng ating Panginoong Hesukristo, may pinuntahan ang kanyang kaluluwa, at ayon sa Biblia ay naranasan niya yung tinatawag na pains of death. Meron pong cross-reference yung salitang, yung phrase na pains of death. Ito po ay makikita sa bilang cross-reference po natin, para maunawaan po natin yung verse mismo, ay Psalms 116 verse 3. Okay? Ang sabi ng Bible dito, Psalms 116 verse 3, the sorrows of death compassed me. Okay? The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. So, ang pagkabanggit po dito sa Psalms 116 verse 3 ay pains of hell. Okay? At doon naman po sa Acts 2 verse 23 ay pains of death. Ibig sabihin, alam po natin na ang sakit, ano po, ay mararanasan po both ng katawang ito at saka po ng kaluluwa. Okay? So alam po natin mga minamahal, itong ating nabasa kanina, yung rich man dito ay nararamdaman niya yung pains ng death, yung pains ng hell. At ayon sa Bible, sabi ng Biblia, ulitin ko po ang pagkakabanggit sa verse 24, Acts 2:24, whom God hath raised up. Ang tinutukoy po ay si Jesus Christ, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holding of it. So hindi siya pwedeng tanikalaan o ikulong ng hell doon. So, ano pong nangyari? Sinasabi ba ng Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay nakaranas din ng paghihirap? Kung ano po nakasulat sa Bible, yun po ang ating paniniwalaan. Hindi tayo gagawa ng sarili nating interpretasyon. Ano pang nakasulat sa Bible? Sa verse 27, ito po ang sabi,
because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Ito po ay nakasulat sa Acts chapter 2, verse 27. So, iisa po ang context, mga kapatid, mga minamahal. At ang sabi po, sa verse 31, ang ganito. Jump tayo sa verse 31. He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Habang ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa sepulchre o nasa tomb, nasa libingan, ang kanya naman pong kaluluwa ay pumunta po doon sa impyerno. So, ano po ang promise ni Jesus Christ dito sa isang malefactors? Sa araw ding iyon ay magkikita sila. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Unang namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Mga magandang 3 o'clock in the afternoon. Ano po? Unang namatay ang ating Panginoong Jesucristo. At maggagabi na hindi pa po namamatay yung dalawa. Kaya binali ang kanilang mga paa upang sila po ay totally mamatay. Okay? So sapagkat dapat silang maialis doon sa kanilang cross before po magtakip siling. So, ngayon, kung ating punguunawain, ang pangako ni Jesus Christ ay imimit niya sa paradise yung sumampalataya sa Kanya. So, saan po yung paradise? Dito po sa Abraham's bosom, kagaya po ng ating mga nabasa kanina. At yung hell naman ay siyang pinuntahan nung pong hindi sumasampalataya. At ang ating Panginoong Jesucristo, ayon po sa ating mga nabasa, mga minamahal, especially sa verse 31, tinukoy pong sadya na si Jesus Christ ay pumunta po sa hell. So, anong ginawa niya sa hell? Okay? So, dahil po sa ang ating mga kasalanan, ayon po sa Biblia, ay kinuha niya sa kanyang katawan. At alam natin ang ating Panginoong Jesucristo ay tagalangit. Okay? Ngayon, hindi po siya pwedeng bumalik sa Ama. Hanggat hindi po niya nadadala kung saan dapat dalhin ang kasalanan ng buong sanglibutan. Di ba sabi ng Biblia, sabi ni John the Baptist, masdan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Si Kristo po ang Lamb of God na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. At ipinapasan sa kanan ng Diyos Ama ang kasalanan ng lahat, ng past, present, and future. Lahat ng tao sa lahat ng panahon ay inako ni Jesus Christ ang kasalanan. Pati po ang mga tao ngayon at ang mga mabubuhay pa't ipanganganak pa lang, lahat ng tao po ay binayaran na ni Jesus Christ nung siya po'y nakabayubay sa cross. Ngayon, ganito po. The Bible says, for the wages of sin is death. Ang ating Panginoon ay walang kasalanan. Ngunit bakit siya namatay? Sapagkat siya po ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kung kaya't yung kanyang katawang lupa ay namatay. Okay? Ngunit ang kanyang kaluluwa, daladala po niya, taglay po ng kanyang kaluluwa, yung sin po natin, kung kaya't sabi ng Biblia, kinailangan siyang pumunta sa impyerno. So, ang ating Panginoong Jesucristo po, nang siya'y namatay, ay unang pumunta po sa hell. Ano po kanyang ginawa sa hell? Okay? Ano pong sabi sa Bible? Sa Hebrews chapter 1, verse 3, ito po ang pagkakabanggit. Who being the brightness of His glory, in the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sin. Take note the word. Ang pagkakabanggit dito ay, when He had by Himself purged our sins. Yung salitang purge ay galing po dyan po galing yung salitang porga. Okay? Yung salitang purgatorio. Bagamat hindi po natin tinatawag na purgatorio po ang hell, pero ito yung lugar na kung saan, mga minamahal, ang kasalanan ay nalilinis o napupurge. So sabi ng Bible, when He had by Himself purged our sins. So ang mga kasalanan natin ay nasa kaluluwa ng ating Panginoong Jesucristo, pinasan po niya, dinala po niya sa cross.
Ayon po sa Bible, at nung siya po'y namatay, hindi siya pwedeng bumalik sa langit. Hindi siya pwedeng bumalik sa Ama sapagkat hawak niya o nasa Kanya ang ating mga kasalanan. So mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta po sa impyerno at iniwan po doon ang ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan ng tao, iniwan niya po doon ang ating mga kasalanan. At kung papaanong siya po ay nangako na magmimit sila. Sabi niya, "Today, thou shalt be with me in paradise." Naniniwala po tayo na hindi po nagtagal ang ating Panginoong Jesucristo sa hell at siya po ay agad-agad nang tumawid po dito sa Abraham's bosom. So, ibig sabihin, dito po nanatili ang ating Panginoong Jesucristo hanggang sa matapos po yung sinasabi ng Biblia na 3 days and 3 nights bago po siya umakyat po sa langit. Ngayon mga minamahal, nais ko pang bigyan ng ibang tawag, ano? Ayon po sa nakasulat, hindi po yung personal ko at sarili kong tawag, kundi ayon sa Biblia. Ayon po sa Biblia, si Kristo ay pumunta rin po sa tinatawag na lower parts of the earth. Sabi kanina, nabasa po natin, heart of the earth, paradise, hell, lower parts of the earth. So, maliwanag po na itong dalawang place na ito ay pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang verse po natin ay makikita sa Ephesians chapter 4, verse 8 to 10. Ito po ang pagkakabanggit sa Bible. Ephesians 4, verses 8 to 10. The Bible says, "Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men." Verse 9, "Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?" Verse 10, "He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things." So, malinaw po dito na ang Panginoong Jesucristo po ay bumaba muna sa lower parts of the earth at ano pong kanyang ginawa po doon. Ayon po sa ating nabasa, he led captivity captive. Ano pong ibig sabihin nun? Na-captive po kasi, nakulong o nalagak ang kaluluwa ng mga taong ligtas dito po sa Abraham's bosom, sa lahat ng mga tao po ditong matutuwid at sumusunod, nananampalataya sa Panginoon, lahat ng kaluluwa po nila ay pumunta po dito, mga minamahal. Wala pong pumunta sa langit sa lumang tipan. Sapagkat, kagaya ho ng sinabi ko sa inyo dati, naghihintay po sila ng nag-iisang manunubos. Iisa po ang tagapagligtas. Sa lumang tipan at bagong tipan, walang ibang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Bagamat hindi pa nila kilala si Kristo noon. Okay? Hindi po totoo na yung mga tao dito ay looking for the cross. No. Walang tao dito po na naglulok sa cross. Maging ang mga disciples, ayaw ang Panginoong Hesukristo mamatay. Ano po? Ang naglulok sa cross ay walang iba kundi yung Diyos. Ang God the Father is looking sa araw na ito. Sapagkat sa araw na ito, ang lahat ng mga mananampalataya sa lumang tipan ay kukunin ng ating Panginoong Hesukristo upang dalhin po doon sa langit. So mga minamahal, kaya ang sabi dito, he led captivity captive. So, ang una pong activity ni Jesus Christ ay pumunta siya sa hell. Dideposito po ang ating mga kasalanan po doon. At ayon sa Bible, naranasan po niya yung pains of death bilang substitute ng bawat mananampalataya. Ang paghalili po ng Panginoong Jesucristo, kung atin pong uunawaing mabuti, ay hindi lamang po doon sa cross. Ang paghalili po ng ating Panginoong Jesucristo ay maging sa ating kaluluwa doon po sa apoy ng impyerno. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Tunay po siyang tagapagligtas. Number 3, pag-usapan po natin yung Old Testament resurrection. Ano po? Old Testament saints resurrection.
So makikita po natin sa book of Matthew, chapter 27, verses 50 to 53, na noong ang Panginoong Jesucristo po ay nabuhay muli, kagaya po ng binasa natin sa Ephesians chapter 4, that He led captivity captive, kinuha niya po ang mga kaluluwa ng tao dito, at nung siya po'y mabuhay muli, mga minamahal, ano po ang nakasulat sa Bible? Basahin ko po, ano po? Sabi po dito sa Matthew chapter 27, verses 50 to verse 53, the Bible says, Jesus, when He had cried again with a loud voice, yielded up the ghosts. Bumalik po ang kaluluwa, ang espiritu ng ating Panginoong Jesucristo doon sa langit, at ang kanyang katawan ay napunta sa grave, at ang kanya pong soul, kagaya po ng ating nakita kanina, may activity na ginawa doon po sa ilalim ng lupa. At ang sabi dito sa verse 51, and behold, the veil of the temple was rent in twain, from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. So, nakasulat dito, ang Panginoong Jesucristo po ay namatay, ay nahapak po yung veil ng temple. Ito po yung sequence, yung pagkakasunod-sunod na nangyari. Then after 3 days and 3 nights, nakasulat po dyan na meron pong lindol na naganap, at nabasag po ang mga bato. Bakit? Yung mga bato na yon, yun po yung libingan. Ano po? At sa verse 52, nakasulat, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Marami daw po sa mga katawan ng mga santo, mga Old Testament saints, sabi po rito, na natutulog. So, ang natutulog po hindi kaluluwa. Ang natutulog po ay katawan. So, pag namatay ang tao, yung katawan niya ay tulog sapagkat maghihintay siya ng resurrection day. Pero ang kaluluwa po ay hindi natutulog. So, ang sabi ng Biblia, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Verse 53, and came out of the graves after His resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Sa verse 53, malinaw po nating makikita na tunay po na nabuhay silang muli kasama ng ating Panginoong Jesucristo, at ang sabi ng Bible, pumunta po sila sa Holy City. So yung Holy City na yon, ang possibility po nun ay mismo doon sa Jerusalem or doon po sa Holy City sa langit po mismo. So, atin pong bigyan ng diin ngayong araw na ito ang pag-unawa sa pagiging substitute ng ating Panginoong Jesucristo. So, Christ is our substitute. Mga minamahal, ang kaligtasan ng kaluluwa ay nakadepende sa pagkaunawa mo, sa pagkaunawa ko, kung gaano kaganda o kung gaano kabisa ang ginawang paghalili ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabing paghalili, yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, ay si Kristo na ang gumawa upang kung ano ang kanyang tagumpay ay mapa sa akin. So yun po yung ibig sabihin ng substitutionary work of the Lord Jesus Christ. Okay? So number 1, mga minamahal, ayon po sa ating mababasa, letter A. Na po? Letter A. Christ's crucifixion, His crucifixion, my crucifixion. Ibig sabihin po, ang kanya pong pagkapako sa cross. Okay? Habang siya po'y nakabayubay doon sa cross, ay para sa atin lahat pala yun. Lahat ng tao ay nasa isip niya, nasa puso niya, na yun ay para sa lahat ng tao. So, hindi pa ako nabubuhay, ngunit isinaalang-alang na ng Panginoon na ako'y mabubuhay, ngunit ako ay magkakasala at ang kanyang ginawa ay para sa akin. So mga minamahal, lahat po ng tunay na sumasampalataya kay Kristo, ayon sa Biblia, ang kanyang pagkapako sa cross ay magiging pagkapako din po natin. Okay? Kaya po nakasulat sa Biblia, I am crucified with Christ.
So sa lahat po ng taong sumasampalataya kay Kristo, ay ang bisa po ng ginawa ng ating Panginoon, yung benepisyo ng ginawa ng ating Panginoon ay mapapasayo. So sabi ng Bible, I am crucified with Christ. Sabi po ito ng Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Sabi po sa Galatians 2:20, okay? Letter B, His death became my death. Okay? So, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay naging kamatayan po ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Romans 6:8. Nakasulat sa Romans chapter 6 verse 8 ang ganito, mga minamahal. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Ang gusto ko pong mapansin niyo po yung pagkakabanggit, now if we be dead with Christ. So we are crucified with Christ, we are dead with Christ. So, number 3 o letter C, nakasulat po sa Bible, His burial. My burial. Saan po nakasulat yun, mga minamahal? Romans chapter 6, verse 3 and 4. Ito po nakasulat sa Bible. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Therefore, we are buried with Him. Nakasulat sa Bible that we are crucified with Christ. Nabasa po natin. And we are dead with Christ. Nakasulat sa Bible that we are buried with Christ. Ano po? So, ganyan po kagandang paghalili ng ating Panginoong Hesukristo sa ating kalagayan. Yung mangyayari sa atin, ano po, ay inunahan na tayo ng Panginoon upang, ano po, itong mga susunod ang napakaganda. Hindi lang man po buried, okay? But the Bible says, His resurrection, my resurrection. Nakasulat po yan, mga minamahal, sa Colossians chapter 3, verse 1. Ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo, kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, ano po, ay iyon din, sa iyo din na yon. Sa iyo din po yung pagkabuhay na yon. Sabi sa Colossians 3:1, if ye be risen with Christ. Malinaw po, if ye be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So makikita natin dito na ang isang mananampalataya ay nabuhay muli kasama ng ating Panginoong Hesukristo. And letter E, His ascension, my ascension. Kapag ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, ayon sa Biblia, ang kanyang pagkabuhay na muli o ang kanya pong pagkabuhay na muli, no? Pag-akyat, pag-ascend doon sa langit, ay atin ding pag-ascend. So, ibig sabihin, mga minamahal, kahit nasa lupa pa lang tayo ngayon, ano? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pwede na tayong magkaroon ng reservation. Alam niyo kung bakit? Sa harap ng Diyos, sa harap ng Panginoon, bagamat narito pa tayo sa lupa, ngunit kung tayo tunay na sumasampalataya sa Kanya, tayo po ay nasa langit na. Ibig sabihin, wala na makapipigil. Ang future natin ay secured na. Wala na makapipigil sa atin. Kahit si Satanas, kahit anumang mangyari sa buhay natin sa lupang ito, mga minamahal, tayo po ay sigurado na sa langit pupunta sapagkat yung tagumpay ni Kristo ay naging tagumpay din po natin. Okay? So, yun po yung kagandahan po niyan. So, sabi sa Bible, Ephesians chapter 2 verse 5, Ephesians 2 verse 5, ito po nakasulat hanggang verse 6. The Bible says, and hath raised us up together. So nakita po niyo, binuhay daw tayong muli kasama ni Kristo. Kaya salamat sa Panginoon sa mga katotohanan ito.
na ang mga bagay na ito ay hindi natin makikita sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan ay malinaw na itinuturo, mga minamahal, na tayo po ay secured sa panahon na ito. Kaya po, manampalataya ka na ang Panginoong Jesucristo lang ang tagapagligtas. Hindi po ang relihiyon, hindi po ang mabubuting gawa. Pero patuloy tayong gumawa ng mabuti. Ano po? Pero hindi yun ang aasahan nyo para pumunta ng langit. Okay? So naipaliwanag po natin na ang Ebanghelyo, ang mensahe na ito ay yung righteousness of God. Yun po yung ibibigay sa atin. Ano po? Yung katuwiran na ibibigay sa atin, hindi natin pagsusumikapan. At ito'y sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Okay? At ang nakasulat po dito, mga minamahal, sa akin pong inihanda, His ascension, ano po? His rest. My rest. Nung ang Panginoong Jesucristo po ay umakyat sa langit, siya po'y umupo. At ang sabi ng Bible ay ganito po. Ito po ang pagkakabanggit ng Biblia. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Tayo daw po'y umupo, nakasama ng Panginoon, doon po sa makalangit na dako. So nangangahulugan, mga kapatid, sapagkat meron pong tinatawag na reciprocal indwelling. Si Kristo'y nasa akin at ako ay nasa Kanya. Spiritually speaking, tayo po ay nasa langit na. At sabi ng Biblia, we are sit together with Christ in heavenly places. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ay tiyak na. Anytime na mamatay po tayo, nandun na po tayo sa langit. Dire-diretso po tayo. Kung paano ang Panginoong Jesucristo tinanggap doon sa ulap habang siya po'y umaakyat, ganon din po ang bawat mananampalataya. Wala nang aberya. Pagkatapos nating mamatay, hindi na tayo hihinto. Hindi na tayo maglalakbay sa daigdig na to. Tuloy-tuloy po tayo doon sa kalangitan. So, lastly, dito, mga minamahal, letter G, His future, my future. Amen. His future, my future. Makikita po natin sa Colossians chapter 3. Ang verse po ay 4. Ito nakasulat sa Bible. And when Christ, who is our life. You see? Sabi sa Bible, we are dead. Ano po? But our life today, ang buhay natin ngayon, kung tayo ligtas na at sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang buhay natin ay Kanya. Sabi rito, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Amen. So, ibig sabihin, kapag ang Panginoong Kristo ay nahayag, at siya po'y pupunta na doon sa kanyang future, kung anong nakasulat sa Bible tungkol sa kung saan siya pupunta, lahat ng mananampalataya ay magiging kasama ng ating Panginoon. Kaya po nakasulat diyan, His future, my future. Ganyan po kahalaga. Ganyan po kaganda ang doktrina ng substitutionary work of Christ. Christ is our substitute. Lastly, mga minamahal, sa part 3 na ito, pag-usapan po natin, iaakyat ko na dito, number 5. New Testament saints, yung mga tao na namatay dito, mga kapatid, bago dumating ang rapture, saan sila pumupunta? New Testament destination. So, ang tinutukoy ko pong destination, right after na mamatay. Ano po? Kung hindi pa abutan ng rapture, saan pupunta ang tao? Ang kaluluwa ng tao. Meron kayang verse sa Bible na bumabalik dito sa Abraham's bosom? Okay? Meron po kaya tayong makikita na lahat, simula sa cross hanggang dito po, may nakasulat ba sa Bible? Lahat ng mga tao dito, mga kapatid. Yung mga namamatay, okay? Of course, maliwanag po sa Bible na lahat ng hindi ligtas ay dire-diretso pa rin po sa impyerno. Maghihintay pa rin po sila, mga kapatid, ng
tinatawag po na final judgment. Pero dyan po muna sila. Magkaiba po ang hell at magkaiba po ang lake of fire. Ano po? So, napakadami pong reference po dito, ngunit hindi kasya sa atin pong discussion. At kung may mga tanong po kayo, maaari nyo pong itanong sa baba. Mag-comment po kayo, magtanong po kayo upang ating masagot at maibigay namin yung ibang mga verses kung nais po ninyo. Ano po? So, ang mga masasama o sabihin natin hindi mananampalataya ay pupunta dito po sa impyerno pa din. Ngunit, ang mga sumasampalataya na po simula sa panahong ito hanggang sa rapture, kapag namatay, ay may binabanggit ang Biblia na sila po ay saan pumupunta? Philippians chapter 1, verse 21 to 24. 21 to 24. Maraming verse ito, ngunit isa lang po yung inilaan po natin na masasabi kong pinaka-the best na verse para patunayan na ang kaluluwa ng tao na mga ligtas before ang rapture. Ang rapture po, ito po yung panahon na kung saan ay dadagitin o kukunin ang mga mananampalataya, buhay man o patay. Ano po? Mabubuhay muli yung mga namatay at ang mga nabubuhay ay magbabago, hindi na sila mamamatay at sila po iuuwi na doon sa presensya po ng Diyos. Okay? So makikita po yon, ang mga verses po na yon ay makikita sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 18. So maaari nyo pong basahin, ito pong rapture. Okay? So, ang aking gustong bigyan po ng diin ay ang sinasabi sa Philippians 1:21 to 24 at ito po ang pagkakabanggit ng Biblia. Sabi ni Apostol Pablo, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Okay? Para daw sa kanya, ang mabuhay, ano po, ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So, ibig sabihin, hindi lugi ang isang mananampalataya kapag namatay. Hindi po yun masasabing kasawian o kabiguan. Ang kamatayan sa tunay na mananampalataya ay isang pakinabang, isa siyang gain. Okay? Bakit po? Sapagkat ganyan tayo katiyak sa panahon ng bagong tipan. Kung saan tayo pupunta. Verse 22, ito po sabi ng Bible, "But if I live in the flesh," tinutukoy niya yung kanyang katawan. Kung ako'y mabuhay sa katawan o sa laman na ito, sabi po niya, "This is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I won't not." Sabi niya, ngunit kung ano yung aking pipiliin, ay nalilito ako. Meron siyang gusto. Ano po yung gusto niya? "For I am in strait betwixt two, having a desire to depart." Ang tinutukoy niya yung soul niya, yung kaluluwa niya, gusto niya na daw umalis mula sa katawang ito. Sabi po dito, "Having a desire to depart and to be with Christ, which is far better." So, ibig sabihin, yung kaluluwa po ng isang tao, pagkatapos na umalis sa katawang ito, mabubulok yung kanyang katawan doon sa lupa, ililibing. Pero ang sabi ng Bible, pag mag-depart siya sa body na to, present siya sa Panginoon. Pupunta siya agad sa Panginoon. At ano sabi po sa verse 24, "Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you." Sabi niya, ang manatili sa aking laman o sa aking katawan ay mas nangangailangan para sa inyo. So ito po ang ating patutuo po ng ating Apostol Pablo na malinaw po na binabanggit na kapag namatay ang isang tao ay dire-diretso po doon sa langit. Mag-iintay po ng pagkabuhay na muli, pagkakaroon ng katawang di nabubulok. Pero kung ang may nagtatanong po sa inyo saan pumupunta ang kaluluwa ng tao, nandun na po sa piling ng Panginoon. Sabi niya Apostol Pablo, which is far more better. So, siguro maraming tanong sa kaisipan nyo, anong ginagawa doon? Wala po akong masyadong maipakikitang verse kung anong ginagawa doon sa langit. Of course,
marahil nagwo-worship na sa Panginoon o whatever, pero ang kaganapan, no po, ang final destination ng isang mananampalataya ay magkaroon po siya sa araw ng rapture ng tinatawag na katawang di nabubulok o yung glorified body, incorruptible body. At yun po yung mangyayari dito po sa rapture. Pagbalik po ng Panginoon sa mga alapaap at tayo po ay dadalhin doon sa kalangitan. So mga minamahal, yun po ang ating part 3 at abangan nyo po ang part 4 sapagkat marami po tayong i-discuss tungkol po sa kaligtasan ng kaluluwa. Muli po, sumainyo ang Panginoon.